Di mga kangkol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon magbubuo tayo ng isang unit gamit ang Phoenix 4 receiver. Full CNC made stainless ang kanyang internals, 1000 plus EPS capacity. Ayan, napakaganda ng ating receiver. Naka-o-ring type na rin siya, mga kaangkos yan. Tapos meron siyang barrel stopper. Kung sasalpak mong barrel, pag swing mo hanggang dyan lang yan kasi may stopper siya dito. Tapos yung pasukan ng regulator yan, meron siyang ito yung o-ring na yan, lapat na dapat yan dyan sa loob kasi kung dito lang yung o-ring mo, seal mo, ang tendency nitong thread nito, magkakaroon ng erosion. Kahit aluminum yan, magkakaroon ng erosion. Katagalan, mahirap yung tanggalin kasi parang magpapowder na siya. Kaya maganda kung itong o-ring na to, nagsisil pa rin siya sa loob. Ang gagawin natin, lalagyan pa rin natin ng o-ring dito for additional hindi siya kung sakaling bibigay doon, bibigay ito na o-ring, meron pa rin siya dito. Full CNC made stainless ang kanyang internals. Tapos kabilaan na din ang lagay ng gauge, mga ka-uncles. Yan. So pwede ditong lalagyan ng quick release. Tapos sa kabila gauge, hindi pa ito nasagad. Tapos pag gusto mong ilipat sa ilalim, sa kabila yung gauge, pwede lang kabilaan yan, pwede mo ilipat. Yan mga ka-uncles, ang ating receiver. Sa ating tactical trigger naman, fit yung folding adapter, tapos adjustable ang kanyang power. Adjustable din to ang kanyang trigger tension. Pwede mong lambutan, pwede mong tigasan. Kaya mas madaling i-tuning, adjustable lahat ng parts. Ang may-ari nito is Sir Harry Junior Bihasa from Cavite. So ito yung unit mo, sir. Yun nga pala, wala kang silencer. Ikuan ko kung nalimutan mo o di kaya meron ka siguro. So ibubuo natin yung unit mo. Binayaran niya na parts by parts, tapos nag-additional tayo ng labor para sa assembling, leak test, tapos tuning na din. Ayan, magaling si sir. So medyo nakatipid siya dito kasi aluminum tank yung pinakabit niya. Yung tank natin is 0.45 liters. Working pressure naman nito is test pressure 4,500, working pressure 3,000. Advice ko lang sa mga magbubuo ng unit, although 3,000 yung working pressure mo, kahit hanggang to 7 ka lang. Kasi ang purpose natin yan, kasi halimbawa kung yung regulator mo, yung output mo kasi is 1,800, tapos yung tank pressure is 3,000. Pero yung yung iba kasi ito bursting disc niya is 1,800. Sakaling 3,000 pala, 3,000 yung bursting disc. Sakaling bumigay yung o-ring mo sa regulator mo, tapos maging 3,000 na yung output mo, ito bibigay yung bursting disc mo. So bibili ka naman ngayon ng bursting disc, mag-antay ka pa ng ilang araw. Ilang araw pa darating yung bursting disc mo. Kaya maganda, hanggang 2.7 ka lang. Sakaling bumigay mo yung mga o-ring sa loob, maging 2.7 yung output mo, so hindi siya bibigay. Yung bursting disc ng output, tapos ito naman bursting disc ng input, masyadong mataas. Ayan, ating regulator na gagamitin. So assemble natin, gagawin natin una is kabit natin yung tanke sa receiver, tapos yung regulator, tapos i-test muna natin. So thank you. So binayaran na to, free shipping na. Tapos nagbayad siya ng labor sa pag-assembly, tapos tuning at leak test. So gamit natin barrel is 24 inches barrel na AC barrel, choke type. Tapos meron na siyang thread na din para sa silencer. So meron pa din tayong silencer para dito, yung salpak o di kaya yung threaded. So symbol na natin mga ka-uncles, kakabit natin itong regulator sa sa receiver. Sa pag-assemble ng regulator mga ka-uncles, tanggalin muna natin itong knock-off pin. Kasi kahit anong karga mo dyan sa tangke, walang lalabas na hangin dyan kasi wala namang magtutulak dito sa loob ng
receiver. So ngayon, tatanggalin muna natin to. Sa pagtanggal, ganun pa rin. So bago kayo mag how much, bago kayo magbubo, panoorin nyo itong video na to para alam nyo paano assemble. Kasi ganun pa rin, marami pa rin tayong mga buyer. Hindi nila alam, sir, bakit walang hangin yung aking receiver? Meron ng laman yung tangke. Panoorin yung video to para alam nyo paano i-assemble mga sir, mga ka-uncles. So, paano tanggalin? Luwagan tong dalawang Allen screw sa gilid. So, paulit-ulit yung video natin. Kasi ganun din, paulit-ulit pa rin yung mga paulit yung mga buyer natin. Hindi na alam bakit wala daw hangin. Tanggalin nyo muna yung yung knock off pin, mga ka-uncles. So, huwag na kayo mag how much. Madalas yung mga nag how much kasi dyan, hindi pinapanood yung mga video natin. Kaya sinasabi ko, huwag na kayo mag how much. Direct message na lang sa ating Facebook page. Or paki-check out yung mga mga online shops natin. Naipit na yung online shop, Shopee, Lazada. Nandyan yung link description below. Huwag na kayo mag how much. Kapag nag-how much yan, hindi natin pinapansin. Kasi alam natin, hindi natin pinapanood yung mga video natin. Glance lang. Si stricto yung Mita, lalo na sa Facebook. YouTube, ganun din. Hindi tayo nagre-reply ng mga how much. Kasi automatic yan, na re-restrict tayo. Sana maintindihan yung mga ka-uncles. So, pagtanggal, tanggalin niya, dandahan lang. Yan. Tapos yung knock off pin, disregard yun na. So yung disc natin yan, makakapal yan mga ka-uncles. Makakapal yung disc. Kabit, dandahan lang. So meron din pala tayong o-ring set nito para sa regulator mga ka-uncles. So napakadali lang. Tight lang, huwag na masyadong sagad, higpitan. Saktong higpit lang. Mga ka-uncles, nakabit na natin. So ngayon, kakabit na natin sa receiver. Napakadali lang. Dalawa yung o-ring natin dyan saka dito. So yan, kabit na natin. Tapos yung tangke. Tapos higpitan natin ito. Ito, hantat lang. Higpitan nyo lang kapag maglilik. Yan. Kargahan na natin ng hangin mga ka-uncles. Tapos i-leak test natin. Sausaw natin sa tubig hanggang dito. Mga ka-uncles, leak test natin. I-swing nyo para makita nyo kung may leak yung valve seal. Acetal valve. Sausaw natin. Yan, mga hollow point nagkakatubig. So wala na siyang bula mga ka-uncles, clear siya. So good to go na siya.
Yan, wala na siya. Wala na. Minsan, kung mag-test tayo, kung bumubula, ang gagawin nyo lang, ikutin nyo lang to ng plier, ikutin nyo lang yan. Para lapat, hindi kaya paputukin. Mawala din siya. Yung mga calls, tuloy natin pag-assemble nito. So, may hangin yan. Ang calls, naligtis na natin. May hangin na siya. Nakarga natin ng 1,500. Kabit na natin ang kanyang tactical trigger. Sa pagkabit, kasa nyo lang. Tapos, ano lang. Careful lang na hindi nyo matouch tong trigger pull. Kaya may biglang pumutok, magulat kayo. Minsan naman yung mga bagong receiver natin, medyo mahaba pa dito. Pwede mong putulan tapos mag-iwan kayo ng 4.5 mm o di kaya 5 mm. Tapos i-tuning, check nyo yung power kapag masyadong bawasan nyo lang dito. Ayan, ikabit na natin ang kayang tactical trigger mga kangkol. So ito, tactical set. So pwede din pang woodstock. Meron din tayong available na tactical trigger na pang woodstock para dito mga kangkols. So mas mura siya compare sa tactical trigger. Yan. Tapos kahit pigilan nyo lang. Yan. Kasi kung nakakabit tong tactical trigger tapos nakabaon tapos magkarga kayo, mahirapan kayo mga kangkols. Ganda kung nakatanggal tong tactical trigger niya. O di kaya ito yung trigger. So nakabit na natin. Tapos ating kabit ang kanyang barrel. So madali lang naman yan. Ikabit yung barrel. So yung natin, yung railings para natin, ating Phoenix 4 mga kangkols is apat yung kanyang set screw. Kaya siguradong matibay. Huwagan nyo lang. Salpak yun ang barrel. Kaya napakadali lang. Sige, patayo nyo. Para nakatulak yung barrel. Tapos bago yung higpitan. Ganda nito is apat yung set screw natin. Tapos yung railings natin is dalawa, dual type. 11 mm tapos 20 mm. Kaya kung makabili kayo ng scope, kung 11 mm yung scope mount niya, pwede siya. Tapos pag 20 mm pwede din siya. Yeah, dual type railings. Kabit na natin ang kayang buffer tube. Buffer tube, threaded naman yan. Napakadali lang. Thread mo lang. So yung buffer tube pala nabibili online is dalawang klase. May malaki, may maliit. So kasi ito yung M30 yung thread. Medyo malaki siya. Ito yung kasukat sa ating tactical trigger. Ito yung kasukat mga ka-uncles. Check nyo yung alignment. Tapos sunod, ito ang kanyang tactical buttstock na Python. Salpak lang naman yan, napakadali lang. Tapos check yung alignment.
nakabit na natin. Kayang tactical butt stock. Ito, bumper tube yung pangalan yan. Ito, tactical butt stock. Adjustable yan. So, natin kabit ang kayang tactical grip. So, ganun pa rin. Lagyan natin itong butas sa gitna para magkasya itong kanyang power adjuster mga ka-uncles. Lagyan na natin. So, mga ka-uncles, nakabit na natin ang kanyang tactical grip. Pagkaganda. So, test natin. Kung gaano siya kalakas. So, kargahin muna natin hanggang 2,000. Tapos, ito muna. Limutan natin ang kanyang shrinkable tube. Ikabit muna natin para mas pogi tingnan. Yan. So, yan mga uncles. Nakompleto na natin. Grip, tactical butt stock at ang kanyang barrel. Na 24 inches with choke type to. Naka-choke siya. Yan. Shrinkable tube, aluminum tank, Taiwan regulator. Yan mga uncles. So, i-test natin ang kanyang EPS. Mga uncles, nabuo na natin. So, i-test natin ang kanyang EPS. Hindi pa naka-maximum yung power. With 1,800 ang kanyang output. So, nasa 2.5 ang input. Hindi pa natin nakargahan ng 3,000. So, i-test natin. So, swing lang. Pasok pellet. Yan. Tapos, kalabit mo yung hammer. Tapos, kapag mag-hunting ka, para iwas aksidente na maputok mo, pwede mo namang i-deactivate. Yan. Deactivate mo lang. Kasi kung magdi-design tayo, kasi yung unang design natin na may trigger lock, na trigger, medyo may kamahalan, hindi na siya magiging budget meal. So pwede namang ganyanin na lang yung ano mo. Deactivate mo lang yung hammer for safety purposes. So while mag-hunting ka, maglalakad, tanggalin mo yung hindi na-activate yung hammer mo. So pag maibon na, yan, activate mo ulit. So test natin ang kanyang EPS mga ka-uncles. So, 868. Adjust muna natin. Tasan natin. Junior from Cavite. So, ulitin natin yung specs nito. 4 inches na Phoenix 4. Receiver, anodized black, stainless ang kanyang internals. Adjustable power, adjustable din ang kanyang trigger pull. So, pwede siyang lambutan, pwede siyang hinaan. So, Taiwan regulator with 24 inch AC barrel, 12 grooves. Ngayon naka-set up siya sa 968 EPS foot per second with aluminum tank na 0.45 liters, grip, bumper tube, Python butt stock. So in-avail na sir, hindi kasama yung scope. Ito yung una, gusto niyang kunin yung parts lang. Receiver, grip, bumper tube, butt stock, regulator, barrel, taka itong aluminum tank. So pinabuo niya, nag-charge siya ng may charge siya, binigyan natin ng discount. Sabi ko sa kanya, sir, kayo lang mag-assemble kung marunong naman kayo. So sabi niya, pa-assemble lang niya para gamitin na lang. So yung gamitin ating scope is Markol Optics, hindi kasama sa hindi yan kasama sa unit, personal scope natin yan. So na-tune natin, napakaganda tumama, easy barrel, stable. Nag-test tayo, test tayo ng 5 shots, pellet to pellet. So napakaganda, i-test natin. Test natin ulit. So ipadala natin to, tapos nakakasimbol na natin. So as of now, ubusan tayo ng barrel. So ganun lang, ano nyo lang mga ka-uncles, pag gusto nyo magpabuo,
panoorin yung mga videos natin. Tapos i-message nyo sa akin kung ano yung mga parts na kukunin nyo. Phoenix 4 ba, Cobalt, Bolt Action, Phoenix 6, Phoenix 3 na pang Woodstock. So ito rin pero tayong pang Woodstock nito, kaso wala tayong mga bat na pang Woodstock, sold out na yung wood bat. Kaya ito ng tactical, mas madali siyang assemble din. So i-test natin with 1,800 tapos 3,000 input. So test natin kung gaano siya ka-accurate mag-angles. Napakagandang tumama ka-angle, pilit to pilit na yung unit sir. So ito tayo, yan, test natin ang kanyang accuracy. So gawa tayo ng butas, may butas na yan, tapos gawa tayo ulit ng butas sa baba. So reload tayo. So bago kayo mag-reload mga ka-angles, turo muna natin. So bago kayo mag-reload, huwag nyo muna activate tong hammer. Swing mo lang muna, tapos lagyan ng pilit, saka yung activate. Pero pag gusto nyo, pag mag-hunting kayo, gusto nyo naka-ready na yung unit nyo, pwede yung balahan muna, tapos huwag nyo muna activate. Kung naka-activate naman, pwede nyo i-deactivate yung hammer. Ayun lang. Tapos kapag may ibon, saka nyo activate. Kasi kung nakaganyan, tapos naglalakad kayo, baka masagay yung trigger, delikado. For safety reasons, i-deactivate nyo lang. Ayan, so i-test na natin. So gawa muna tayo ng isang butas sa baba niyan, may butas na sa baba niyan. Gagawa tayo para makita nyo. So moving target nasa around, sana hindi lumakas yung hangin. Ayan, nasa punawan sa around, estimate ko nasa 1 cm siguro yung galaw niya. So first shot tayo, gawa tayo ng butas. Magalaw ang ating lamesa. Yan, may butas na. So ganun pa rin, doon natin ipapatama. Grabe. Pilit to pilit. Isang butas lang. Ang ganda tumama ng isang baril. So, third shot. Sana, isang butas lang. Hindi siya babago. So itong butas lang siya mga ka-angkos. Pang-apat. Yan, isang butas lang. Napakaganda tumama. So try natin putulin yung putulin natin yung talbos niya.
Napakaganda. Pwede ito panguha ng mga mangga, ng mga prutas pag nasa ibabaw. Pwede ito. Napakaganda tumama. Huwag natin putulin. Napakaganda tumama mga kaangkols. Yung dahon na yan yung pinapatamaan natin, tapos yung tangkay niya. Malaglag yan. Magalaw yung lamisa natin. Balik ulit. Yan mag-angkols, kaya ganda. So check natin ulit. Check natin mo ulit na angkols. Yun, nahulog na. Yun, laglag. So check natin ulit ang kanyang groupings. Yan, gawa tayo ng butas ulit. Kaganda tumama. Tank pressure natin 2,000 na lang. So gawa tayo ng butas, tapos i-check natin ulit ang kayang groupings. Medyo magalaw. Yan, may butas. Tapos doon pa rin natin tatama. Galaw yung ano natin, pinstress ay yung lamisa. Yun o. Grabe, ganda tumama. Moving target. Yun, isang butas lang. Napakaganda. Yan mga kaangkols, yung unit ni Sir Harry Junior from Cavite. Yung unit niya. So, goods na sir. Yung silencer na lang nito. Yung kulang. So, yung thread ng silencer natin is 1/2 by 20 na thread. So pwede mo na yung gamitan na diesel pack na silencer. Yung silencer kasi natin sold out pa. So all goods. So sa mga gusto mag-order, please message na lang sa ating Facebook page. O di kaya check nyo yung link description below. Nandun yung Lazada natin, tsaka Orange Basket, Shopee. Check out nyo lang doon mga kaangkols. Kung gusto nyo mas makamura, so direct message sa ating Facebook page. O di kaya kay Chuya Luzon, yung account natin, lalagyan natin yung link description below. Huwag na kayo mag-how-much kasi hindi rin tayo nagre-reply. So hanggang sa muli na video natin. Thank you.